tagapagmana pinakulong ng sariling stepmother para masolo nga nito ang kayamanan. Pero laking gulat nga nito sa pagbabalik ng bata. Si Marco ay nag-iisang anak ng mag-asawang mayaman na nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo sa bansa. Ngunit sa edad nga niyang 11 taon, pumanaw nga ang kanyang ina. Makalipas ang 1 taon ay muling nag-asawa nga ang kanyang ama at sa edad nga niyang 16 ay ito naman ang sunod na binawian nga ng buhay. Kaya naman naiwan nga siya sa pangangalaga nga ng kanyang madrasta at anak nga nitong mas matanda sa kanya. Pero ang inaasahang pamilya nga ni Marco na makakasama niya sa buhay ay siya palang sisira sa kanyang kinabukasan. Marco Santiago, ikaw ay hinahatulang guilty sa hukumang to. Matapos ang paglilitis sa korte ng kasalanang hindi ginawa ni Marco, ay malakas na sabi nga ng babaeng tagapagsalita doon. Hindi makapaniwalang tumayo si Marco mula sa kanyang kinauupuan at tulirong humarap sa kanyang abogado. Attorney, anong nangyari? Alam niyo wala pa akong kasalanan. Hindi ko magagawa yun. Hindi makapaniwalang saad nga ni Marco. Marco, I'm sorry, pero matibay ang hawak nilang ebidensya laban sa'yo. Nakatungo ang ulong sagot nga ng abogado. Pero attorney, ikaw ang nagsabing malakas ang laban ko dahil may mga testigo ko na wala ako sa bahay nang mangyari ang aksidente. Saad nga ni Marco na hindi matanggap ang kanyang pagkatalo sa korte dahil malinis nga ang konsensya niya. Sorry, pero wala na akong magagawa. Saad ng abogado, ilang sandali pa nga ay lumapit na nga kay Marco ang ilang police escort at kinuha na nga siya para ibalik sa selda. Nakakailang hakbang pa lang si Marco at ang mga pulis nang biglang humarang nga sa kanilang daraanan ang kanyang tita Patricia. Kasunod nga ang abogado at mga alalay nga nito. Tita, please, alam niyong wala po kong kasalanan. Pagmamakaawa pa nga ni Marco sa kanyang madrasta. You all deserve this. Dahil sa'yo nawala ng binti ang anak ko. Nanilisik pa nga ang mga matang. Sagot nga ni Patricia, ang kanyang stepmother. Tita, maniwala po kayo sa akin. Wala akong kinalaman sa mga nangyari. Kilala niyo naman po ako, di ba? Pagpipilit pa nga ng binata. How dare you? You still deny it? Ayan na nga at nahatulan ka na ng guilty pero nagkakaila ka pa rin. Galit na saad nga ni Patricia, kasabay ng pag-igkis nga niya ng kamay sa ere. At buong pwersa na tumama nga ito sa isang pisngi ni Marco at nag-iwan ng mapulang marka doon. Sige na po sir, alisin niyo na po sa harapan ko ang lalaking yan. Utos pa nga ng stepmother nga nitong si Patricia sa mga pulis. Agad namang tumalima nga ang mga to. Tita, malakas na sigaw nga ni Marco. Pawisan at naghahabol nga ng hininga na napabalikwas nga ng bangon si Marco. Muli na naman siyang dinalaw nga ng pangyayaring yon sa kanyang panaginip, kung saan nakulong nga siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Nagmamadaling bumangon nga si Marco at nagtungo sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Inisang lagok nga niya ang isang baso ng tubig upang kumalma siya matapos pakalmahin ang kanyang sarili at nagtungo nga siya sa library ng bahay na pag-aari nga ng kaibigan niyang nakilala niya sa kulungan. Si Elias. Nang nahatulan nga siyang guilty at ilang taong pagkakakulong ay ilang beses na pinagtangkaan nga ang kanyang buhay sa loob ng selda at yun ang nag-udyok sa kanyang tumakas sa kulungan para iligtas ang kanyang sarili. At nagawa nga niya ito sa tulong ni Elias na katulad nga niya nakulong din kahit walang kasalanan. Pero may kapalit ang lahat ng tulong ni Elias. Kailangan niyang magpanggap na si Edgar Vasquez, ang bunso nitong kapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising at ilang buwan na ngang comatose. Napailing na nga lamang si Marco matapos balikan ang masalimuot na parte ng kanyang buhay sa kamay ng kanyang madrasta at pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Pero ito palang magdadala sa kanya
sa magulong sitwasyon at buhay. Kinuha ni Marco ang ilang importanteng dokumento sa library na siyang pag-aaralan nga upang hindi siya mahirapan sa kanyang gagawing pagpapanggap bilang si Edgar. Matapos niyang sumailalim sa isang surgery, walang sino man ang maghihinalang siya ang wanted na bilanggo na si Marco Santiago. Si Edgar at Elias Vasquez ay magkapatid at si Elias ang panganay sa dalawa, pero katulad ni Marco, ulilang lubos na nga rin ng mga to at nagmula rin sa isang kilalang pamilya. Ang dalawa ang naiwang tagapagmana ng Vasquez Group of Companies, pero may isang malaking lihim si Edgar na tanging ang nakarelasyon lang nito at si Elias ang nakakaalam, at yon ang naging sanhi kung bakit hanggang ngayon wala pa rin itong malay at nanatili sa basement ng mansyon. Lumipas pa nga ang linggo, tuluyan ang pinamunuan nga ni Marco ang kumpanya ng mga Vasquez. Hindi naman siya nahihirapan dahil nasa tabi nga niya ang ilang taong pinagkakatiwalaan ni Elias para gabayan siya. Isang gabi matapos ang maghapong pagtatrabaho sa kumpanya ni Elias, naisipan nga ni Marco na magtungo sa bar upang magpalamig. Agad itong umorder ng alak at sinimulan na uminom. Maya-maya lang tumunog nga ang kanyang cellphone. Si Elias ang tumatawag. Hello? Bungad nga ni Marco sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Tanong nga ng kaibigan nitong si Elias. Nagpapainit lang ng konti. Tugon nga ni Marco. Marco, baka nakakalimutan mo. Hindi ko pinahiram sa'yo ang katauhan ng kapatid ko para magpakasaya ka dyan sa labas. Saad nga ni Elias na mababakas nga ang galit sa tinig. Chill, Brad. Huwag ka mag-alala. Ginagawa ko ang pinapagawa mo sa akin. Tugon naman ni Marco. Mabuti kung ganun. Tugon nga ni Elias. Vasquez, tama na yan. Pumasok ka na. Narinig nga ni Marco na saad nga ng jail guard sa kabilang linya. Ibababa ko na ang telepono. Mag-ingat ka palagi. May mga inutusan na si Governor para manmanan ka. Pabulong na saad nga ni Elias. Salamat. Mag-ingat ka rin. Sagot nga ni Marco. Kasunod ng pagputol nga ng linya, napabuntong hininga na nga lamang si Marco at muling tinungga ang alak sa kanyang kopitang hawak. Dad, hindi sana ganito ang buhay ko kung hindi ka sana nag-asawa ulit, kundi dahil sa stepmom ko na yan. Ako sana ang nakikinabang sa lahat nang naipundar niyo ni Mommy at mapapangalagaan ko sana yun. Dugot pawis ang pinuhunan niyo doon. Mabigat ang dibdib na saad nga ni Marco sa kanyang sarili. Dahil nga sa sama ng loob na nararamdaman, hindi na nga namalaya ni Marco na marami na pala siyang nainom. Matapos sipatin ng oras, susuot nga niyang relo sa braso, tumayo na nga siya pero muli siyang bumalik sa upuan nang makaramdam nga ng pagkahilo. At yun naman ang kinuhang pagkakataon nga ni Yvette para makausap nga ang binata. Kanina pa nga siya naghihintay ng tamang tiyempo para lumapit nga dito. Ibinabangan ni Yvette ang hawak na bote ng alak na iniinom nga sa kanakangiting lumapit nga sa binata. Suot ang dress na hakab-hakab sa kanyang katawan. Nangaakit itong ngumiti kay Marco. Need help? Malambing ang tinig na alok nga nito sa binata. No thanks. Get out of my way. Malamlamang mga matang tugon nga ni Marco para mababakas sa tinig ang pagiging iritado. Na tila hindi pansin ang kagandahan nga ng kaharap at iwinagayway pa nga ang isang kamay na parabang nagtataboy ng pusa. You need help at willing akong tulungan ka. Hindi nawawala ang ngiti sa labing muli na sabi nga ni Yvette sa katangkang muling lalapit nga kay Marco, pero mabilis itong itinulak ng lasing na lalaki. Huwag mo kong lalapitan. Galit na bantangan ni Marco. Bagaman nagagandahan nga siya sa babae dahil nga sa maamo nga nitong muka, hindi siya pwedeng magpadala sa kanyang nararamdaman. Nanganganib pa nga rin ang kanyang buhay at hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban. Wala na nga siyang nagawa kundi sundan na nga lamang ng tingin ang lasing na lalaki na ngayon ay palabas na nga ng bar.
Nang hindi na matanaw nga ang binata, nagmamadali na nga ring lumabas ng bar si Yvette at sumakay sa kanyang kotse. Gustuhin man niyang sundan si Edgar Vasquez para malaman ang lihim nga ng pagkatao nga nito, hindi na nga niya ginawa sa takot na baka mabulilya pa nga ang kanyang mga plano. Edgar Vasquez, sino ka ba talaga? Ano ang connection mo kay Marco Santiago na takas sa bilangguan? Bakit pinaimbestigahan ka nila? Mga katanungan nga sa isip nga ni Yvette habang nagmamaneho nga sa kanyang kotse. Makalipas ang kalahating oras, narating niya ang kanilang hideout. Bakit nakabusangot yung pambumukha mo? Salubong nga na tanong nga ni Rica, kaibigan nga at kapwa agent nga ni Yvette. Nakaharap ko na si Edgar Vasquez, ang pinaiimbestigahan. Tugon nga ni Yvette. Yun naman pala eh. Bakit ganyan ang mukha mo? Kunot noong tanong nga ng kaibigan. Napakasuplado eh. Isnabero pa tsaka antipatiko palang lalaking yun. At ang weird pa. Piruin mo, sa ilang araw na pagsunod ko sa kanya, wala man lang akong nakikitang kaibigan o girlfriend na kasama niya. Napaka-introvert. Sagot nga ni Yvette. Talaga? Baka naman totoo ang bali-balitang bakla talaga si Mr. Edgar. Sa pantaha pa nga ni Rica. Napailing na nga lamang si Yvette. Naku, hindi naman siguro. Ang gwapo kaya niya. At saka, mukhang macho naman. Kinikilig nga. Nasagot nga ni Yvette. Di ba nga, kadalasan kung sino pa ang gwapo malinis sa kanilang katawan, sila pa ang syokla. Tugon naman ang kaibigan na si Rica. Wala naman sa mga kilos ni Edgar na bakla siya eh. Pero ang pinagtataka ko lang talaga, bakit inuugnay siya kay Marco Santiago? Ibig sabihin, bakla talaga si Edgar at si Marco nga ang jowa niya, di ba? Nalilitong saad nga ni Yvette. Kasi nga, matagal nang hindi nag-e-exist yung si Edgar. Tapos kung kailan nakulong ang kapatid niyang si Elias at tumakas naman sa kulungan si Marco, saka na lang ulit siya. Biglang lumitaw. Hindi ba? Nakakapagtaka. Lalo pa at maraming haka-haka na matagal naman daw patay si Edgar Vasquez. Pahayag nga ni Rica. Oo nga eh. Parang may something pero bakit kailangan si Governor Ricky ang magpaimbestiga kay Edgar? Anong ugnayan nila? Nalilitong tanong nga ni Yvette. Gano'n ang pagkakaalam niya. Wala namang ugnayan ng mga to. Hindi ko rin alam, Yvette eh. Ilang beses ko ding sinubukan tanungin si Sir. Pero wala eh. Tikom talaga ang bibig. Sagot nga ng kaibigang si Rica. Nang walang makuhang impormasyon sa kaibigan, minabuti na nga lamang ni Yvette na umuwi na nga sa kanyang apartment para magpahinga. Kinabukasan matyagang naghintay nga si Yvette sa pagdating nga ni Edgar sa lugar. Pinapawisan na nga siya nang malapot dahil nga sa magkahalong kaba at excitement na muling makitang lalaki pero wala pa rin ito. Tiniis nga ni Yvette ang pangangawit ng kanyang paa para lang makita nga ito. Ngayong gabi, magaganap ang merging ng dalawang malaking kumpanya na dinaluhan nga ng mga kilalang businessman sa bansa at isa si Edgar sa mga nasa listahan ng mga negosyanteng darating ngayong gabi. Pasalamat na nga lamang siya dahil may kaibigan, ang kanyang ama na inimbitahan nga ito at nagpadala ng invitation sa kanila. At dahil nga nasa out of town trip, ang kanyang ama kaya nga siyang naging representative nga nito. Aalis na nga sana sa kanyang pwesto si Yvette para magtungo nga sa comfort room upang mag-retouch nang bigla nga itong matigilan kasabay nga ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang napakakisig na lalaking mag-isang naglalakad nga sa red carpet. Napakagwapo nga nito, sa ayos nga nito ngayon dahilan kaya halos lumuwa ang mga mata ng ibang kababaihang naroon habang sinusundan ng tingin si Edgar Vasquez na wala man lamang kahit nakatiting ng ngiti sa mga labi. Sa gitna ng mga reporter na nagkakagulo, mabilis na sumingit nga sa mga ito si Yvette at agad kinunan nga ng litratong lalaki. Hindi pa nakontento si Yvette at matamang pinanood nga ang bawat galaw ng binata hanggang nakarating ito sa table nga nito. Ilang sandali pa ay nagsimula na nga ang party sa loob ng bulwagan. Nanatili sa isang table nga si Yvette habang hindi inaalis ang mga mata
Sa kanyang target na nooy may kausap na ilang lalaking katulad nga nito ay kilala rin sa larangan ng pagnenegosyo. Ilang sandali pa ay nakita na nga ni Yvette na mag-isa lang si Edgar habang umiinom, kaya nagmamadali nga niya itong nilapitan. Hi! Malawak nga ang ngiti sa mga labing batingan ni Yvette sa lalaki. Pero isang malamig na tingin ang tanging naging sagot nga nito sa kanya. Pero hindi pa rin sumuko si Yvette at muling kinausap si Marco. Pwedeng makipag-share ng table? Nakangiti pa rin tanong ni Yvette. Pero katulad kanina hindi pa nga rin sumasagot si Marco. Sa halip pinilihis nga nito ang tingin sa dalaga. Lihim namang nagdiwang ang puso nga ni Yvette nang wala nga itong nakuhang pagtutol mula kay Marco. Kaya naman, maingat nga itong umupo sa upuang nasa tapat nga nito. Masayang tinunggangan ni Yvette ang laman ng kupitang hawak niya at nilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Napapalibutan nga sila ng mga mayayamang negosyante na kapwa naghuhumiyaw nga sa karangyaan ng mga kasuotan na talahas sa katawan. Natigilan si Yvette sa pagmamasid nga nang maramdaman nga niyang may nakatingin sa kanya. Automatiko nga itong humarap kay Marco at agad ding napalunok ng laway nang makitang matamang nakatitig sa kanya ng malalim na mga mata ni Marco na mas kilala ngayon na Edgar Vasquez. Hindi malaman ni Yvette kung ano ang gagawin o sasabihin ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya unti-unti nga siyang natutunaw sa klase nga ng tingin sa kanya ng binata. Sino ka? At bakit mo ako sinusundan? Malalim ang tinig nga na tanong nga ni Marco nang mahuli nga ito ni Yvette na nakatitig nga sa kanya. Ako si Yvette, pero correction lang hindi kita sinusundan. Kusa tayong nagtatagpo sa isang lugar. Destiny po ang tawag doon. Matabil pa nga natugon nga ni Yvette. Dahilan para magkaroon nga ng dalawang linya ang noo ng binata. Oh, bakit nakakunot naman ang noo mo? Hindi mo ba alam na mas pogi ka kapag malinis ang mukha mo? Sa kabila ng kabang nararamdaman, ay saad pa nga ni Yvette bago inisang lagok nga ang lamang alak nga ng kanyang kupita. Hindi naman maintindihan ni Marco kung bakit sa halip na mainis nga ang dalaga ay tila kinikilig nga siya sa mga sinasabi nito. Kinikilig nga si Edgar Vasquez na isang kilalang seryosong businessman. Okay, by the way, I'm Edgar Vasquez and you're? Pakilala nga ni Marco sa kanyang sarili. My name is Yvette Santillan, 24 years old, single, no boyfriend since birth. Masayang tugon pa nga ni Yvette. Hindi naman napigilan ni Marco ang mapangiti na hindi nagtagal na uwi sa halakhak. Ngayon lang niya nakasamang babae pero ang gaan ng pakaramdam niya dito. Anong nakakatawa sa sinasabi ko? Nakangusong tanong nga ni Yvette. Lalo namang tumawa nga si Marco nang makita ang reaksyon ng mukha ng dalaga. Para kang batang nagtatantrums. Sad nga ni Marco sa pagitan ng pagtawa. Anong nakakatawa doon? Nakakainis ka na Sagot pa nga ni Yvette na lalo nang pinatulis nga ang kanyang uso. Okay fine, I'm sorry. Hinging pa umanhin ni Marco. Apology accepted. Masayang tugon naman ni Yvette. Gustuhin man niyang maglambing. Sa lalaki ay hindi nga niya ginawa sa takot na mapikon nga ito sa kanya. At tuluyan na nga siyang iwasan. Pag nagkataon nga ay lalo nga siyang mahirapang kunin ang tiwala nga nito. Ano nga palang ginagawa mo rito? Are you a daughter of one of our investors here? Curious pa nga na tanong nga ni Marco sa dalaga. Nope. Naimbitahan ako ng isang kaibigan. Matipid na tugon nga ni Yvette. At agad diniwas nga ang mata sa lalaki. I see. Ano nga palang pinagkakabalhan mo sa buhay? Tanong nga ni Marco at kailangan niyang malaman ng ilang impormasyon tungkol dito upang makapag-ingat nga siya. Kahit sinabi nga sa kanya ni Elias na hindi nag-hire ng babaeng agent ang kalaban nga niya bilang Edgar, hindi siya pwedeng basta-basta na nga lamang magtiwala dito. Lalo pa at bago pa nga lamang niya ito nakilala. Kailangan niyang mag-ingat para hindi nga siya bumalik sa buhay na kahit minsan hindi niya pinangarap.
sa selda. I graduated as a fashion designer pero hindi ko pa ginagamit ngayon eh because I enjoyed my life without stress and pressure. Tugon naman ni Yvette na hindi maiiwasan ang malungkot na maalala nga ang kursong tinapos niya. Kursong hindi naman talaga niya gusto dahil mas gusto nga niyang maging isang pulis pero dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na sumunod nga siya sa yapak ng kanyang ina at nakakatandang kapatid, napilitan nga siyang kunin ng fashion designer at sa ibang bansa nag-aral. Hindi ka ba naboboard sa ganyang buhay? Wala kang trabaho? Tanong nga ni Marco. Hindi. Mas nag-enjoy nga ako ng ganito ako eh. Ginagawa ko kung ano talaga ang gusto kong gawin. Nakangiting sagot pa nga ni Yvette. Pero hindi ba mahirap yan? Wala kang sariling pera. Paano na ang future mo? Mahinang sabi pa nga ni Marco. Pero nakarating pa rin yun sa pandinig ni Yvette. I have my own money. Dahil may sarili naman akong source of income. Proud na sagot naman ng dalaga. At kapag natapos ko ang mission ko sa'yo, siguradong malaki ang kikitain ko. Sa loob-loob pa nga ni Yvette. Okay, tama din naman ang ginagawa mo. I-enjoy mo lang ang buhay dahil maraming pwedeng magbago sa isang iglap. Sagot nga ni Marco at inisang lagok nga ang natitirang ang inumin. Agad namang nakita nga ni Yvette ang pagdaan nga ng iba't ibang uri nga ng emosyon sa mga mata ng binata. Baka naman gusto mo akong isayaw. Diretsahang tanong pa nga ni Yvette kay Marco. Gusto nga niyang matapos ang gaming to na naranasan naman niyang maging masaya kasama si Edgar/Marco sa labas nga ng kanyang trabaho. Sure, sagot nga ni Marco at agad na kinuha nga ang kamay ni Yvette at iginaya nga sa dance floor. Habang nagsasayaw nga sila Yvette at Marco sa ilaw at sa saliw nga ng malamyos na tugtugin, hindi napigilan nga ni Yvette ang kanyang sariling damdamin na humanga nga sa binata. At sa sandali na magkayakap nga sila, tuluyang winaglit nga ni Yvette ang tungkol sa kanyang trabaho. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na ngang nakuha nga ni Yvette ang loob ni Marco. Ngayong gabi, katatapos lang ni Yvette ayusin nga ang kanyang sarili. Tumawag kanina si Marco at sinabi nga nitong susunduin nga siya ngayong gabi para kumain ng dinner sa labas. Maya-maya pa, narinig na nga ni Yvette ang pagdating nga ng kotse ni Marco. Agad siyang tumayo at kinuha nga ang kanyang pouch saka nagmamadaling lumabas ng kanyang apartment. Hi! Nakangiting bati nga ni Yvette kay Marco nang makalapit na nga siya rito. Ready? Nakangiting tanong nga ni Marco matapos pagmasdan ang kabuuan ng dalaga. Yes, let's go? Sad pa nga nito. Nakangiti nga ring sumagot nga si Yvette. Let's go? Salamat. Pagpapasalamat nga ni Yvette nang buksan nga ang pinto ng kanyang kotse. Nang nakaupo na nga siya sa passenger seat, pakiramdam ni Yvette ay dinuduyan nga sa saya ang kanyang puso kaya naman hindi mawala-wala ang matamis na kanyang nasa labi. Maya-maya pa tinatahak na nga ng dalawa ang kahabaan ng Rojas Boulevard at makalipas nga ang kulang isang oras, huminto ang sasakyan ni Marco sa tapat ng isang mataas na gusali. Kaagad namang nanliit nga si Yvette nang pagmasdan nga ang lugar. Bakit dito tayo? Masyado naman yatang mahal dito. Angal pa nga ng dalaga. Hindi naman. Halika, pumasok na tayo. Paanyaya pa nga ni Marco. Pero hindi ba nakakahiya ang mahal ng pagkain dito? Nag-aalangan na tugon naman ni Yvette. Akong bahala, it's my treat. Tugon pa nga ni Marco. Ang totoo ay ngayon lang din siya nakatapak sa lugar na to. Gusto lang niyang alamin ang pag-aralan nga ang mga lugar na madalas puntahan nga ni Edgar. Okay, ikaw ang bahala. Wika nga ni Yvette. At masayang pinulupot nga ang kanyang braso sa braso nga ni Marco. Habang papasok nga sa loob ng restaurant, hindi napigilan ni Yvette ang mapangiti at malibang sa pagmamasid sa paligid habang si Marco naman ay nagsisimula ng pagpawisan ng malapot. Good evening, ma'am, sir. Salubong ng isang waitress sa kanila. Good evening. Reservation for Edgar Vasquez.
Baritono ang tinig na sad nga ni Marco. "This way, sir." Tugon nga ng waitress, tsaka ginaya nga ang dalawa patungo sa private room. Ilang sandali pa, naiwan na nga ang dalawa sa silid. Lalo namang namanghas Yvette nang makita nga ang napakagandang silid. Mula sa mga painting sa pader hanggang sa malambot na sofa na tila inaanyayahan nga siyang umupo roon. Kaya naman ang makitang wala na nga sa kanyang atensyon ni Marco dahil hawak nga nito ang cellphone nga nito, mabilis siyang umupo doon at tinama ng kanyang pang-upo ang napakalambot na upuan. Nang hindi pa nga kontento, binagsak-bagsak pa nga niya ang kanyang pang-upo sa kapigil ang tuwa at parang batang inulit-ulit pa nga niya yun. Sa muling pagulit nga ni Yvette sa paghagis nga ng kanyang sarili sa sofa, ay siya namang paglingon nga ni Marco sa kanyang gawi at kitang-kita nga nito ang ginagawa niya. Nahihiyang upo nga ng tuwid si Yvette habang kagat ang kanyang mga labi at hindi makatingin nga ng tuwid kay Marco. "Is there something wrong?" Kunutang noong tanong nga ni Marco at ibinalik nga sa bulsa ang cellphone na hawak nga nito. "Wala naman. Parang may kumagat kasi sa hita ko eh. Biglang kumate." Nautal nga na palusot nga ni Yvette. "Paano may kumagat? May surot ba?" Tanong nga ni Marco at lumapit nga sa sofa, saka lumuhod upang masipat nga itong mabuti. "Oo, baka nga surot ang kumagat sa legs ko." Tugon pa nga ni Yvette. "Ganun ba? Wait, tatawagin ko ang manager dito." Wika nga ni Marco at agad nga na tumayo. Mabilis ding tumayo si Yvette at pinigilan nga ang binata. "Naku, wag na. Nakakahiya naman, baka nagkakamali lang ako. Nawala na rin naman yung kati sa balat ko eh." Sad pa nga ni Yvette habang hawak nga ng isa niyang kamay ang isang braso nga ni Marco. Habang ang isa nga niyang kamay nasa kanyang ulo at nahihiyang kinamot ito doon. "Sigurado ka ba?" Naninigurado pang ang tanong ni Marco. "Don't worry, ayos na ako." Pilit ang ngiti nga sa mga labing sagot nga ni Yvette. "Okay, sabihin mo lang sa akin kung hindi ka komportable para makalipat tayo sa ibang room o restaurant." Sad pa nga ni Marco. Tsaka muling kinuha nga ang cellphone nga nito at ipinagpatuloy nga ang ginagawa nga nito kanina doon. Mahigpit namang pinigilan nga ni Yvette ang kanyang sarili na makagawa na naman ng kalokohan at pinili na nga lamang na humalikip-kip sa upuan habang hinihintay nga ang binata na matapos sa ginagawa nga nito. Saktong na-reserve na nga ang napakaraming mga pagkain nang bumalik nga sa table si Marco. "Let's eat?" Nakangiting paanyaya nga nito. "Okay," tipid na tugon nga ni Yvette. Kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura at hindi niya maiiwasang manubig ang kanyang gilagid nang maamoy ang masarap na aroma ng mga pagkain. Nakahain na nga sa mesa, kaya naman walang sinayang na sandali si Yvette at agad na ngang kumuha ng plato at kubyertos at nagsimula na ngang maglagay ng ilang putahe na ulam nga sa plato nga nito. Agad namang nilantakan. Ilang beses pang kumuha ng pagkain si Yvette at magana ngang kumain na tila nakalimutang may kasama nga siya. Habang si Marco naman, aliw na aliw nga at sobrang naa-amaze na nakatingin kay Yvette at pinapanood ang magana nga nitong pagkain. Hindi niya akalain na nasa kabila nga ng maliit nga nitong katawan, daig pa pala nito ang sanggano kung kumain. Nang mapuno na nga ang tiyan ni Yvette ay saka palang nagangat ng mukha ang babae, kasabay ng kanyang pagdighay, tanda ng kabusugan. Nanlaki na nga lamang ang mata na itinakip nga nitong dalawang palad sa kanyang bibig, saka nahihiyang sumalubong nga ang mata ni Marco na may pigil ng ngiti nga sa mga labi. Lalo pang nahiya si Yvette nang makitang wala pang anumang pagkain sa plato nito. "Sorry, ang sarap kasi ng mga pagkain dito." Nahihiyang saad nga ni Yvette. Hindi naman talaga may tatanggi ang sarap ng mga pagkain na nakahain nga sa kanila. At hindi naman sa patay gutom siya. Nagkataon lang talaga na gutom siya dahil hindi siya nagtanghalian kanina para mag-fit sa kanyang katawan ng suot nga niyang dress. "Okay lang. Gusto mo pa bang kumain? Order pa ako." Tanong nga ni Marco. "Nako, hindi na. Busog na ako." Sagot nga ni Yvette na hindi mapigilang haplusin
ang kanyang tiyan na bahagyang ang umusbong dahil nga sa kabusugan. Okay, sabi mo tugon naman ni Marco. Pero dapat umorder ka pa rin ng para sa'yo. Halos naubos ko na pala yung mga pagkain Naniliit pa nga sa sarili at nahihiyang ang saad ni Yvette habang nakatutok nga ang mga mata silang bandehado ng pagkain na konti na nga lamang talaga ang tira dahil nga sa katakawan nga ng babae. No need. Okay na sa akin ito. Tugon nga ni Marco. Sigurado ka? Naku, pasensya ka na talaga ha. Naubusan kita. Namumula ang pisnging saad nga ni Yvette. Okay lang. Walang problema. Isa pa, hindi naman ako malakas kumain kaya sapat na sa akin to. Natutuwa nga ako sa'yo dahil ang lakas mo palang kumain at wala kang kaarte-arte sa pagkain. Kaya tama lang yan. Dahil kasalanan sa taas ang pagtatapon ng pagkain kaya dapat walang natitira sa mga plato natin. At ibang-iba ka sa ibang mga babae na maarte at pabebeng kumain. Sagot nga ni Marco na lalong kinapulangan ng mukha ni Yvette dahil pakaramdam niya sinampal nga siya ng kanyang katawan. Salamat. Nahihiya pa nga ring sagot ni Yvette habang pinipisil nga ang mga daliri sa kanyang kamay na nasa ilalim ng table. Pagkatapos kumain nagpalipas nga lamang ng ilang saglit sina Yvette at Marco. Sa silid pa ko ay lumabas na nga rin ang mga to. Inalalayan ulit ni Marco si Yvette palabas ng restaurant at pagsakay nga sa kanyang kotse. Kanina patahimik si Yvette kaya hindi na nga rin nagsalita pa si Marco at sinimulan na nga ang pagmamaneho. Habang tinatahak ang mahabang daan, nasa tingin nga ni Yvette ay palabas na nga ng syudad. Sa halip na usisain pa nga ni Marco, pinili ni Yvette na ibaling ang kanyang atensyon sa pagmamasid nga sa magandang tanawin sa kanilang nadaraanan. At dahil abala nga siya sa pagmamasid sa daan, kaya hindi na nga niya alam kung gaano na katagal silang nasa biyahe. Anong ginagawa natin dito? Nagtataka na tanong nga ni Yvette. Nang huminto nga ang kotse ni Marco sa tapat ng isang matarik na daan. May gusto akong ipakita sa'yo. Tugon nga ni Marco. Sa lugar na to? Tayo lang yata yung pumunta dito Natatakot pa nga na tugon ni Yvette. Marami din namang pumupunta dito lalo na kapag weekend. Madalas dito ang mga estudyante na pressured sa kanilang pag-aaral at ang iba naman, stress sa kanilang mga trabaho. Paliwanag pa nga ni Marco. Anong ginagawa natin dito? Maang-maanga naman na tanong nga ni Yvette. Matapos mapagmasdan ang liblib na lugar. Umaakyat sila dyan para mag-relax. Sagot nga ni Marco sa katinurang matarik na daan. Anong meron dyan? Curious na tanong nga ni Yvette. Malalaman mo mamaya. Ano, tara na? Tanong pa nga at sagot nga ni Marco. Sige. Excited na nga lamang natugon ni Yvette. Tama lang palang kumain siya nang marami kanina dahil mukhang gugutumin nga siya mamaya. Bubuksan na nga sana ni Yvette ang pinto ng kotse nang pigilan nga ito ni Marco. Saan ka pupunta? Bababa na. Di ba akyat tayo? Kunot noong balik tanong pa ni Yvette. Sa halip na sumagot, halakhak nga ni Marco ang pumailan lang sa loob nga ng sasakyan at hindi makapaniwala na sinalubong nga ang mga mata ni Yvette. Sa tingin mo ba hahayaan kung maglakad ka sa ganyang katarik na daan na ganyan ang suot mo? Gentleman na saad pa nga ni Marco habang nanatili nga si Yvette. Namalamlam nga ang mata dahilan para manlambot ang tuhod ng dalaga. Paano tayo makakapunta sa taas? Nagtataka pa ring tanong nga ni Yvette. Kahit makipot ang daan na yan, kasya dyan ng kotse, one way nga lang. Hindi ba delikado? Paano kung may sasakyang pababa? Takot pa nga na tanong ni Yvette. Nakikita mo ba sila? Tanong nga ni Marco at tinuro ang dalawang lalaki sa may poste na may hawak na green flag. Sinundan ni Yvette ang tingin. Yan. Safe naman tayo kapag nandyan sila. So let's go? Untag na tanong nga ni Marco at sinimulan na nga ulit na buhayin ang makina ng sasakyan. Ilang sandali pa narating na nga nila ang pantay na tuktok ng bundok. Nang makababa na nga ang sasakyan agad na niyakap nga ni Yvette ang sarili ng maramdaman ng pagyakap ng malamig na hangin sa kanyang balat. Tahimik din niyang nilibot ang kanyang paningin. Tama nga si Marco na hindi lamang silang nandoon dahil may mga tao nga rin sa paligid na napakasaya na nagtatawanan
habang nakaupo nga sa damuhan. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong nga ni Marco sa dalaga habang ang dalawa nitong kamay nakasuot nga sa magkabilang bulsa. Ang ganda dito, tsaka ang lamig pa ng hangin, tahimik din. Nasisiyahan namang tugon ni Yvette. Halika, may papakita pa ako sa'yo. Sa bandaron, saad nga ni Marco at agad na hinagilap nga ang isang kamay ni Yvette at tinalalayon nga ito patungo sa kabilang bahagi. Wala namang pagtutol na sumama ang dalaga at tila kumabog nga ng malakas ang kanyang dibdib. Wow, ang ganda! Puno ng paghanga nga na saad nga ni Yvette nang marating nga nila ang lugar na sinasabi nga ni Marco. Sino ba naman ang hindi ahanga sa ganito kaganda na tanawin? Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita nga nila ang buong kamay nilaan at ang iba't ibang kulay ng ilaw mula dito. Maganda nga rito, tahimik pa. Tugon nga ni Marco na agad, natigilan ng makitang nanginginig nga sa lamig si Yvette. Nilalamig ka ba? Isuot mo na tong jacket ko. Tangkangang huhubarin nito ang kanyang jacket pero mabilis na pinigilan ng dalaga. Pwede bang yakapin mo na lang ako? Nahihiyaman walang gatol na tanong nga ni Yvette habang pigil hininga na hinintay nga ang sagot ni Marco. Nais ang dalagang pansamantalang kalimutan ng dahilan kung bakit magkasama sila ng binata ngayon. Ang tanging gusto niya lang ng mga sandaling to ay malasapang malapad at mabintog nga na braso ng lalaki. Sino ba naman siya para palampasin ang malaromantikong lugar na to? Kinakabahan man siya pero sa tingin niya, nahuhulog na nga siya dito. Sigurado ka? Gusto mong yakapin kita? Hindi naman makapaniwala na balik tanong nga ni Marco. Oo naman, gusto kong maranasan ng may kayakap sa ganitong lugar. Ang romantic kaya? Kinikilig pa nga na sagot ni Yvette. Napatawa na nga lamang nagbahagya si Marco dahil may pagkaprangka din pala ito. Sure, sabi mo yan eh. Tugon nga nito at agad na pumwesto sa likuran ng dalaga at mula doon sa likuran pinulupot nga niya ang braso sa maliit na bewang ni Yvette. Habang si Yvette naman ay isinandal ang ulo sa dibdib ni Marco. Dumaan ang mahabang sandali na walang nagsasalita nga sa dalawa at tanging ang malakas sa tibok ng kanilang puso ang naririnig. Hindi nagtagal, binasag ni Marco ang katahimikan na bumalot sa kanila. Ngayon ka lang ba nakarating sa gantong lugar? Tanong pa nga ni Marco. Oo, masyado kasing bantay sarado ng mga magulang ko sa bawat galaw ko dati. Malungkot na kwento nga ni Yvette. Kung ganoon, ibig bang sabihin nun, hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Masuyong tanong nga ni Marco at umaasa na sana nga ay wala itong boyfriend. Yup, ayaw nila mama. Mas gusto nilang mag-focus daw kami sa pag-aaral. Tugon nga ni Yvette habang nasa malayo ang tingin. Hindi naman napigilan ni Marco na mapangiti nang marinig ang naging tugon ng dalaga. Anong giningiti-ngiti mo dyan? Seryosong tanong pa nga ni Yvette nang mahuli nga nito ang ginagawa nga ni Marco. Agad namang nawala ang ngiti sa labi nga ni Marco at naging seryoso na nga ulit. Wala, hindi lang talaga ako makapaniwala na sa ganda mong yan, wala kang boyfriend. Saad nga ni Marco. Ikaw, may girlfriend ka ba? Pigil hininga nga na tanong nga ni Yvette at kinakabahan din. Sa tingin mo ba aayain kitang mag-date? Kung may nobya ako? Ani naman ni Marco. Malay ko ba? Uso naman na yun di ba? Bali walang saad nga ni Yvette. Agad namang napatiimbagang si Marco nang biglang bumalik nga sa kanyang alaala ang kanyang masakit na nakaraan. Hindi ako ganong klase ng tao. At ayoko rin sa mga taong pinaglalaroan ang damdamin ng iba. Matalim nga ang matang sagot nga nito. Ayoko sa mga tao na may hidden agenda. Nasa una kunwari babait-bait, yun pala. May iba pala silang intensyon. Masamang intensyon. Napalunok na nga lamang si Yvette sa makahulugang saad nga ng lalaki. Ang seryoso mo naman. Nagkaroon ka na ba ng karelasyon dati? Tanong pa nga ni Yvette. Hindi kaagad sumagot si Marco kaya muling nangibabaw ang katahimikan sa pagitan ng dalawa at walang ibang naririnig kundi ang ilang ulit na pagbuntong hininga ni Marco. Sinikap naman ni Yvette na wag nang magtanong sa halip pinabala na nga lamang kanyang sarili
sa pagmamasid sa mga ilaw na nasa ibaba ng bundok. At pagkukwento nga nito, nagkaroon ako ng girlfriend dati, pero niloko ko, iniwan at pinagpalit sa ibang lalaki. Dahil sa labis sa pagmamahal ko sa kanya, kaya naging barumbado, lasenggo ako. At yun ang naging dahilan, kaya naging masalimuot ang takbo ng buhay ko. Masyado akong nagtiwala, pero niloko lang pala ako. Pagkukwento nga ni Marco na tila nakalimutan kung sino siya sa mga sandaling yun. Samantalang habang nakikinig, hindi maiwasan nga ni Yvette na mapakunot noo. Bakit iba ang kwento ng buhay nito sa buhay na nakasaad sa impormasyon ni Edgar Vasquez na binigay nga sa kanya ng kanyang boss? Hindi kaya tamang hinala ng kanilang kliyente? Agad na lumingon nga si Yvette kay Marco at mula sa mga mata nito ay kitang-kita niya ang sakit na naranasan nga nito. At yun ang nagudsyo kay Yvette upang alisin sa kanyang isip ang kanyang trabaho at ibang intensyon. Siya nga pala, madalas ka bang umakyat ng bundok? Tanong nga ni Yvette at umaasang sa pamamagitan nun. May mapupulot pa nga siyang impormasyon. Oo, ito ang isa sa mga naging libangan ko. Tugon nga ni Marco. Muling nangunot ang noo ni Yvette. Dahil ayon nga sa natatandaan niya tungkol kay Edgar Vasquez, ang hilig nga nito ay makipag-socialize at mag-out of town para mamasyal at i-enjoy ang yaman ng mga ito. Isa rin sa nakuha nga niyang impormasyon ay confused nga si Edgar sa totoong kasarian nito, kaya bakit ito nagkaroon ng kasintahan. Kahit laman ng isip nga ni Yvette ang maraming katanungan tungkol sa totoong pagkatao ng lalaking kasama, pinilit nga niyang huwag ipahalata sa lalaki. Halika na. Malalim na ang gabi. Umuwi na tayo. Maya-maya ay sabi nga ni Marco at muling bumalik nga sa pagiging seryosong mukha. Bagaman nakaramdam ng panghihinayang nga, hindi na nga sumagot pa si Yvette at hindi na nga rin kumibo pa. Mula sa pagbabanga ng bundok, hindi na muling nagsalita pa si Marco. Seryoso nga itong nagmamaneho at nasa daan ng mga mata na tila may malalim na iniisip. Habang si Yvette naman ay tahimik lang din sa tabi ng binata at panakanakang sumusulyap kay Marco. Maya-maya pa ay nakaidlip nga si Yvette at nang magising nga ay nasa tapat na nga sila ng kanyang apartment. Sorry, nakatulog ako. Kanina pa ba tayo dito? Tanong pa nga ni Yvette. Sa pagmulat nga niya ng mga mata at nakita ang gwapong mukha ni Marco na namulatan nga niya. Almost 1 hour. Matipid na sagot na nga lamang ni Marco. Ha? Bakit hindi mo ako ginising? Nakakahiya naman sa'yo. Natataranta na saad nga ni Yvette at mabilis na hinubad ang seatbelt ng kanyang katawan. Hindi na kita ginising pa dahil mukha kasing puyat na puyat ka. Tugon pa nga ni Marco. Pasensya ka na. Siya nga pala, salamat. Nag-enjoy ako ng sobra. Wika nga ni Yvette. Salamat din sa pagsama mo sa akin. Ngayon na lang ulit ako naging masaya ng ganito. Seryosong sagot pa nga ni Marco at agad gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi. Tila napatigil naman si Yvette. Walang anuman, ano ka ba? Paano baba na ako Paalam nga nito at binuksan ang pinto ng kotse. Pababa na nga sana siya nang pigilan nga siya ni Marco. Wait. Biglang saad nga ni Marco at hinawakan nga ang isang braso ng dalaga. Gulat namang napalingon si Yvette sa gawi nga nito. For you. Wika nga ni Marco. At inabot nga kay Yvette ang isang pumpon ng pulang rosas. Labis naman ang tuwa at kilig nga na naramdaman nga ni Yvette nang tanggapin ang bulaklak. Maraming salamat. Masayang saad nga ni Yvette sa kadalala nga sa kanyang mga labi ang bulaklak. Ngunit tinalis nga yun ni Marco sa kaunti-unting nilapit nga ang sariling mukha sa mukha ni Yvette. Wala namang nagawa si Yvette nang tuluyang lumapat na nga ang labi ng lalaki sa labi niya. Pakiramdam niya, nanigas ang kanyang likod at hindi niya magawang gumalaw habang ang kanyang mga mata namimilog habang nakatingin sa nakapikit na binata. Kapag huway ginaya na nga lamang din ni Yvette ang ginawa ni Marco, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinunda ng bawat galaw ng labi nito. Samantalang nang hindi maramdaman nga ni Marco ang pagtutol nga ni Yvette sa kanyang kapangahasan, ginawa ay mas pinalalim pa nga niya ang paraan ng paghalik nga sa dalaga. Nagsimula na nga ring maging malikot ang kanyang kamay
at dinama ang malambot na katawan ni Yvette habang ang kanyang mga labi ay nasa leeg nga nito at gumawa ng marka doon. Walang ibang maririnig sa loob ng kotse kundi ang impit ng halinghinga ni Yvette. Tila natauhan naman si Marco at parang napaso nga ng biglang lumayo. Si Marco nang umalingaw nga ang tunog ng kanyang cellphone. Mabilis yung dinampot at nang makitang may tumatawag nga pinatay niya ito. Sa halip na ipagpatuloy nga ang naudlot na ginagawa, tinulungan na nga lamang niya si Yvette na ayusin ang sarili. Ihatid na kita. Maikling sabi na nga lamang ni Marco at nauna na nga bumaba ng sasakyan para pagbuksan nga si Yvette. Inalalayan naman niya rin ito at hinatid sa tapat ng bahay nito. Wala namang salita na pumasok nga si Yvette sa kanyang bahay. Nang makitang nakapasok nga si Yvette, saka palang umalis si Marco. Samantalang nang makapasok nga si Yvette sa kanyang bahay, agad nga siyang dumiretso sa banyo at naiiyak na humarap nga sa salamin habang hawak ang kanyang buhok at bahagyang sinasabunutan nga ang sarili. Ang syong-syonga mo. Bakit nagpadala ka sa nararamdaman mo sa kanya? Nakakahiya ka. Naiinis nga ng sermon nga ni Yvette sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nakakadiri nga siya dahil para nga siyang isang walang kwentang bagay na bigla na nga lamang binitawan nga ni Marco kanina. Matapos siyang hinalikan at painitin nga ang kanyang pakiramdam ay binitin nga siya nito. Kakainis ka, Yvette. Namumula na nga lamang ang muka na saad nga nito. Maya-maya pa tumalikod na nga ito sa salamin at nagbabad na nga lamang sa kanyang bathtub upang pahupain nga ang init na lumusob nga sa kanyang katawan kanina. Habang si Marco naman ay pabalik-balik na naglalakad nga sa sala ng mansyon habang kausap nga sa cellphone si Eros na abogado ng mga Vasquez na siyang humahawak nga sa kaso ni Elias. Pagkatapos nga niyang ihatid si Yvette ay agad na nga siyang umuwi para kausapin ng lalaki. Ibababa ko ng telepono. Huwag mong kalimutan. Nasa makalawa ang hearing ni Elias. Saad pa nga ng abogado. Sige, darating ako. Sana makalaya na siya. Tugon nga ni Marco. Huwag ka mag-alala, malaki ang laban natin. Pagkatapos mag-usap ni Marco at ng abogadong si Eros, binaba na nga niyang cellphone saka nagtungo sa kusina at kumuha ng alak sa refrigerator. Dinala nga niya ito sa basement kung saan naroon nga ang kanyang sadya. Pagpasok nga sa isang sekreto na silid sa loob ng basement ay tinungga nga ni Marco ang boteng hawak habang ang kanyang mamata ay nakatutok nga sa isang lalaking nakahiga habang maraming tubo na nakakabit sa katawan nga nito. Maputla na nga rin ang kulay ng balat nga nito at hapis nga ang magkabilang pisngi. Kailan ka ba gigising dyan, Edgar? Kailan mo bababawiin sa akin ang buhay na dapat ay sa'yo? Sa makalawa ng hearing ni Elias, umapela ako sa korte para dinggin ulit ang kanyang kaso. Sabi ng abogado nyo, malaki ang tsansa na mapawalang bisa nga ang kanyang kaso at mapawalang sala siya. At ikaw unti-unti nang bumubuti ang kalagayan mo. Ako kaya, kailan ko magagawang linisin ang pangalan ko? Kailan ako magbabalik sa dati kong buhay? Ang dami kong nagawa gamit ang katauhan mo. Umibig ako, napaibig ko ang babaeng mahal ko gamit ang mukha mo. Sana hindi siya kasama sa babawiin mo sa akin pagdating ng panahon. Umiiyak nga na saad nga ni Marco habang umiinom nga ng alak. Gumising ka na, Edgar. Kailangan ka ng kapatid mo. Saad pa nga ulit ni Marco bago tuluyang tumalikod at lumabas na nga ng silid. Sa veranda ay pinagpatuloy nga ni Marco ang pag-inom nga niya ng alak. Nangangalahati na nga ang laman ng boteng hawak niya nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang masayang mukha ni Yvette. Alam ni Marco na mali. Maling magmahal siya ng isang babae habang nasa ibang katauhan nga siya. Pero anong magagawa niya kung ang mismong puso niya ang pumili sa dalaga? Hindi itatanggi ni Marco na napamahal na nga siya kay Yvette at sa bawat araw na nagdaan, palalim pa nga ng palalim ang pagmamahal niya dito. Pero alam niyang pag natuklasan ni Yvette ang totoo niyang pagkatao, posibleng talikuran at kamuhian nga siya nito. Bahala na. Tatanggapin ko ang galit mo kung sakaling kamuhian mo ko. Ang mahalaga ngayon ay ang present. Nakakasama kita at malaya akong mahalin ka. Iba man ang katauhan ko sa ngayon, isa lang ang sigurado ko. Mahal kita bilang ako.
Sa gitna ng kalasingan ay saad nga ni Marco sa kanyang sarili bago tuluyang nakatulog sa veranda. Sumapit ang araw ng paglilitis nga ni Elias. Naroon nga si Marco katabi ang abogado nga ni Elias. Matapos iharap nga sa korte ang mga testigo at mga ebidensya na nagpapatunay na walang kinalaman nga sa kasong ibinibintang kay Elias, tuluyan na nga itong napasawalang sala. Congrats dude! Malaya ka na! Sabi ko naman sa'yo, tiwala lang. Masayang saad nga ni Attorney Eros. Maraming salamat, Attorney. Tugon naman ni Elias. Sa kinakbayan nga ang kaibigang abogado. Mahigpit namang kinamayan nga ni Marco, si Elias. Congrats pare, masaya akong malaya ka na. Hindi katulad ko na malaya nga dito sa labas pero nagtatago naman ako sa ibang katauhan. Masayang bati nga ni Marco sa kaibigan pero hindi nga nito naiwasang makaramdam ng inggit. Huwag kang mag-alala, Marco. Malilinis din natin ang pangalan mo. Tugon nga ni Elias na bahagya pang ang tinapik ang balikat nga ni Marco. Habang sakay nga ng kotse ni Marco, hindi na ubusan ng kwento si Elias. Tahimik namang nakikinig dito si Marco. Balita ko may kinalokolokohan ka raw na babae. Ipapaalala ko lang sa'yo, Marco, na hindi ko pinagamit sa'yo ang katauhan ng kapatid ko para mahumaling ka sa ibang babae. Narito ka sa labas para linisin ang pangalan mo. Seryosong tinig nga na saad nga ni Elias. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Nagkataon lang talaga na hindi ako makalapit sa madrasta o stepmother ko dati dahil nagdududa rin sila na hindi akong totoong Edgar. Tugon nga ni Marco. Okay, mabuti na yung nagkakalinawagan tayo. Sad pa nga ni Elias. Lumipas nga ang ilang araw na walang paramdam nga si Marco kay Yvette. Kaya naman hindi maiwasan ni Yvette na hindi mag-overthink lalo na at kahiya-hiya nga ang huli nilang pagkikita na muntikan na ngang may mangyari sa kanila. Noon nga napaka-sweet pa nga sa kanya ni Marco pero ngayon bigla siyang parang nawala na parang bula. Palabas na nga sana si Yvette sa kanyang bahay nang mabungaran nga niya si Marco na nakatayo doon. Edgar, nandito ka pala. May kailangan ka ba? Tanong nga ni Yvette. Wala naman. Gusto lang kitang makita. Sagot ka ni Marco. Ganun ba? Sorry pero may lakad kasi ako ngayon eh. Pagdadahilan ni Yvette. Pwede ba akong sumama? Tanong nga ni Marco. Nako hindi. Girls night out. Tugon nga ni Yvette. Ngayong gabi kasi ang usapan nila ng kanyang mga kaibigan na lalabas nga. Mag-ingat ka. Tugon na nga lamang ni Marco. Salamat. Saad ni Yvette at nagtungo na nga sa kanyang kotse. Wala nang nagawa pa si Marco kundi ang sundan ng tingin ng papalayong sasakyan. Maya-maya pa sumakay na nga rin ito sa sariling kotse at sumunod sa sasakyan ng dalaga. Samantalang sa bar na pinuntahan nga ni Yvette, naroon din si Marco at tinukumpa nga ang VIP room. Mag-isa nga siyang umiinom doon habang ang kanyang mga mata nakatutok nga sa gitna ng dance floor kung saan naroon nga si Yvette. Kasamang mga kaibigan nga nito at masayang nagsasaya. Malalim na nga ang gabi at napapansin nga ni Marco na gumigili nga si Yvette at may isang lalaki nga na umaaligid sa kanya. Kaya naman mabilis niyang pinatay ang sindi ng sigarilyong hawak at malaki nga ang mga hakbang na lumabas ng silid, bumaba ng dance floor. Lumapit nga si Marco sa lasing na dalaga at hindi alintana ang mga tingin sa kanya ng mga kalalakihang nakapalibot ngayon kay Yvette. Marahang dinikit nga ni Marco ang kanyang katawan sa likuran ni Yvette, saka pinulupot ang kanyang braso sa bewang nga nito. Umuwi na tayo. Paus pa nga at pabulong na saad ni Marco kay Yvette. Edgar? Sinusundan mo ba ako? Tanong nga ni Yvette habang tumatawa, dala ng kalasingan nga nito. Uuwi na tayo Yvette, lasing ka na. Nag-aalalang tugon nga ni Marco. Mamaya na. Magsayaw na lang tayo. Saad pa nga ni Yvette. Yvette, lasing na lasing ka na, binabastos ka na ng ibang lalaki dito. Mataas nga ang tinig na sagot ni Marco. Fine. Saad na nga lamang ni Yvette at gumigewang nga na bumalik sa table ng mga ito at dinampot ang kanyang bag. Nang muli sanang tutumba ang dalaga, maaga pitong sinalo ni Marco at inalalayan palabas. Patungo nga sa kanyang sasakyan. Nang maisakay na nga si Yvette sa kotse, agad namang nagmaneho si Marco paalis, habang si Yvette naman tuluyan ang nakatulog.
Ilang sandali pa narating na nga ni Marco ang mansyon ng mga Vasquez kung saan siya tumutuloy. Dito na nga niya dinala si Yvette dahil walang mag-asikaso dito sa apartment nga dito. Maingat yung binuhat ang babae at dinala sa kanyang silid. Palabas na nga sana si Marco sa silid upang tumawag nga ng kasambahay para malinis ang katawan ng dalaga nang biglang umangat nga ang katawan ni Yvette mula sa kama at tila hindi mapalagay. Ang init! Reklamo nga nito. Agad namang lumapit si Marco sa bedside table at kinuha nga ang remote ng aircon. Nilagay niya ito sa full volume, bahala ng dalaga kung lamigin man ito, total makapal naman ang comforter na kinumot nga nito. Ang init! Pakilakasan ng aircon! Maya-maya reklamo pa rin nga ng babae. Napakunot noon na nga lamang si Marco nang biglang sumagi sa isip nga nito ang mga lalaki kanina na nakapalibot nga sa dalaga. Agad niyang nilapitan nga si Yvette para suriin nga ang katawan nga nito pero agad nga siyang natigilan nang makita ang nanginginig nga na katawan ni Yvette at parang init na init. Hindi dahil sa klima kundi sa isang klase nga ng gamot na siguradong hinalo nga sa inumin nga ni Yvette. Napatiimbagang na lamang si Marco kasabay ng pagkuyom nga ng kanyang mga kamay. Nang balikan nga sa kanyang isip ang kakaibang mga ngisi ng lalaki kanina sa dance floor. Tatalikuran na nga sana ni Marco si Yvette nang bigla nga siya nitong hilain sa braso kaya bumagsak ang kanyang katawan. Nagtama ang kanilang mga mata at may kung anong damdamin ang agad lumusob sa dibdib ni Marco lalo na nang magkapatong nga sila at makita ang mapupungay na mata ni Yvette dala ng kalasingan. Edgar, I love you. Animoy hibang na saad nga ni Yvette. Saka parang uhaw na nilamukos nga ng halik ang mga labi ng binata. Yvette, tanging namutawi na nga lamang sa labi ni Marco at tangka nga sanang itutulak nga si Yvette nang bigla ngang hapitin nga ito at yakapin. Take me now please. I want you. Malamyas ang tinig na bulong nga ni Yvette sa tenga nga ni Marco na nagdulot naman ng kakaibang init sa pakiramdam ng lalaki. Dala ng init ang katawan, walang sinayang na sandali si Marco. At agad nga na inalis ang mga saplot na kanyang katawan. At tinabihan nga si Yvette sa kama. Nang gabing yon nagniig nga ang dalawa at inibsa ng init sa kanilang mga katawan. Kinabukasan na pabalikwas na nga lamang ng bangon si Yvette nang magising nga siya sa hindi pamilyar na silid. Mainit na nga ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana at direktang tumatama nga sa kanyang balat. Agad na napalis nga ang takot na nararamdaman ni Yvette nang makita ang hinubad na damit nga ni Marco na kasama ang kanyang damit na nakasampay nga sa headboard ng kama. Kahit masakit ang katawan at ulo nga, kinuha nga ni Yvette ang kanyang damit at dinalayuhan sa banyo. Matapos maglinis ang katawan ay sinuot na nga niya ang kanyang nahubad na damit saka masayang bumaba nga sa kusina. Sa wakas napasok na nga niyang mansyon ng mga Vasquez. Kung gugustuhin niya ay pwede nga niyang gawin ang kanyang trabaho pero ayaw nga niyang masayang ang pagkakataong i-enjoy ang araw. Nakasama nga niya si Edgar. Nang nakababa na nga, nang hagdan ay tinahak nga ni Yvette ang daan patungo sa kaliwa. Hindi niya napigilan ng sariling umiti habang pinagmamastan ang iba't ibang disenyo nga na nakasabit nga sa pader. Karamihan dito ay paintings na alam nga niyang si Edgar ang gumuhit dahil na nga rin sa mga signatures nga nito sa ibaba. Ngunit agad na pakunot nga ng noo si Yvette nang sa kanyang paglalakad ay hindi nga niya nasumpungan ang kusina. Sa halip, isang pinto nga ang nabungaran niya. Babalik na nga sana si Yvette sa kanyang pinanggalingan pero may kung anong puwersa ngang nagudyok sa kanya na buksan ang pinto. Dala ng kuryosidad, pinihit nga ni Yvette ang pinto at bumungad nga sa kanyang basement ng mansyon pero lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang isa nga na silid. Bakit may silid dito? Ano kayang meron sa loob? Nagtatakang tanong pa nga ni Yvette sa kanyang sarili. Saka lumapit nga dito at hinawakan ng seradura ng pinto. Hindi malaman ni Yvette kung dapat pa ba nga niyang pasukin ang silid na ito.
Iba ang kanyang nararamdaman. Isang misteryosong pakiramdam ang agad na bumalot nga sa kanya ng mga sandaling yun. Lalo pang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang maisip na baka sa silid na nga ito ay makakuha nga siya ng kasagutan sa ilang katanungan na matagal nang umuukil sa kanyang isipan. Mariing pinigilan nga ni Yvette ang kanyang sarili na buksan nga ang pinto pero dala ng kuryosidad parang may sariling isip nga na pinihit nga ng kanyang kamay ang saradura nito. Katulad ng unang pinto ay hindi rin ito nakalock. Marahang itinulak nga ni Yvette ang pinto at ganun na nga lamang ang kanyang paghihilakbot nang tumambad nga sa kanya ang isang lalaking nakaratay nga sa higaan habang maraming tubo ang nakagabit sa katawan nga nito at may benda nga sa ulo. Maghalong sakit at awa nga sa lalaking naramdaman ni Yvette nang makilala nga ito, si Edgar Vasquez. Pero sa isip-isip niya sino ang totoong Edgar? Napailing-iling na nga lamang si Yvette habang umiiyak. So sino ang lalaking kasama niya na pinag-alayan niya ng kanyang sarili? Nagpatuloy nga sa pag-iyak si Yvette na binigay nga niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi pa nga niya lubos nakakilala. Pilit nga ni Yvette tinatagan na nga lamang sarili saka lumapit sa lalaking tila makina na nga lamang bumubuhay. At nagawa pa nga niyang ialay ang sarili dito. Wala nang ibang nagawa pa si Yvette kundi umiyak. Gustuhin man niyang lumabas at umuwi, hindi niya magawa dahil pakiramdam niya na uubos nga ang kanyang lakas. Nasa ganong posisyon nga si Yvette nang biglang bumukas ang pinto at pumasok nga ang walang iba kundi si Marco na makikita ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Agad itong humarap kay Edgar pagko ay inilibot nga nito ang tingin sa paligid na tila may hinahanap hanggang sa dumapong ang mata nito kay Yvette. Nagalit ang tingin sa kanya. Yvette? Nauutal nga na bigkas ni Marco sa pangalan nga ng dalaga. Tangka pa nga itong lalapit kay Yvette pero mabilis na tumayo ang dalaga at isang malakas na sampal ang dinapo nga nito sa pisngi ng binata. Sino ka? Galit na tanong nga ni Yvette kay Marco. Hindi naman agad nakasagot si Marco na agad ngang nagbaba ng tingin. Bagay na lalong kinagalit nga ni Yvette. Lumapit pa nga sa kanya si Marco at malakas na tinulak nga malikat. Sino ka? Sabihin mo sa akin kung sino ka! Umiiyak ka at galit na utos ni Yvette. Yvette, let me explain. Nautal nga nasagot nga ni Marco sa dalaga saka tangkang lalapit nga sana dito pero mabilis na umiwas si Yvette. Hindi sumagot si Yvette pero nanatili nga ang luha nito sa mata. Sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero sana wag mong isipin na hindi totoo yung mga pinapakita ko sa'yo. Malungkot na sagot nga ni Marco. Ano pa ang hindi totoo sa lahat ng pinakita mo sa akin? Huwag ka nang magpanggap pa. Umiiyak nga na tanong nga ni Yvette. Wala. Lahat ng pinaramdam ko sa'yo totoo. Please patawarin mo ako. Nasa ibang katauhan man ako. Nasa ibang pangalan pero ako to. Sagot nga ni Marco. Sorry? Pinaglaruan mo ang nararamdaman ko. Akala ko ba galit ka sa mga taong manloloko? Pero bakit ginawa mo to sa akin? Umiiyak nga at galit na saad nga ni Yvette. Hindi ko sinasadya. Nakilala mo naman ako sa katauhan ng iba pero isa lang ang sinisigurado ko. Totoong mahal kita, Yvette. Naluluhan na nga rin na tugon nga ni Marco. Minahal? Ako? Minahal mo ko? Kung talagang minahal mo ko, sana sinabi mo kaagad sa akin ng totoo. Umiiyak nga na saad ni Yvette. Sorry. Nakayuko na nga lamang nasagot nga ni Marco. Alam niyang walang tamang katwiran sa kanyang ginawa. Ano man ang paliwanag niya, isa lang ang iisipin nga ni Yvette. Pinaglaruan niya ito. Hindi na nga sumagot pa si Yvette at marahas na pinahid nga ang luha sa kanyang mga mata. Sandaling namagitan nga ang katahimikan sa paligid nila at walang ibang naririnig kundi ang kanilang mga malalalim na paghinga na sumasabay nga sa tunog ng mga machine na tanging bumubuhay nga kay Edgar. Mamaya pa, tumayo na nga ito at tuwid na lumapit kay Marco. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Matapang na wika nga ni Yvette. Yvette, nahihirapang wika ni Marco habang malamlam ang mga matang nakatingin sa dalaga. Sino ka?
Ikaw ba si Marco Santiago? Matapang pa ring tanong nga ni Yvette habang nalilisik nga ang mga matang nakatingin kay Marco. Hindi naman agad sumagot si Marco na ang mga sandaling yun hindi makapag-isip kung ano ang dapat gawin. Pero nang makita nga niyang naghihintay nga sa kanyang sagot si Yvette, bumuntong hininga na nga lamang ito bago sumagot at tumaasang maunawaan siya ni Yvette. Oo, ako si Marco Santiago. Tugon na nga ni Marco at kahit expected na nga ni Yvette na ito nga ang kriminal na hinahanap, parang bombang sumabog nga rin yun sa kanyang pandinig. Muling tumulo ang luha ng mata ni Yvette sa katangkang lalabas nga ng pinto pero pinigilan nga ito ni Marco. Please Yvette, magpapaliwanag ako kung ano man yung iniisip mo. Puno ng pagsuyong saad nga ng binata. Hindi na kailangan Marco. Quits na tayo. Isa akong agent at ikaw ang unang misyon ko. Ngayon tapos na tayo. Wika nga ni Yvette sa tinanggal nga ang kamay ni Marco na nakaakla nga sa kanyang braso. Yvette please, pag-usapan natin to. Wala akong kasalanan. Sumisigaw nga na tugon nga ni Marco. Pinagbintangan lang nila ako Yvette. Maniwala ka. Wala talaga akong kasalanan. Gawa-gawa lang to ng stepmother ko na pinakulong ako. Nakaluhod nga na saad nga ni Marco. Sa korte mo patunayan yan. Paglabas ko sa bahay na to, umalis ka na rin kung ayaw mong mahuli ng mga alagad ng batas. Paalala nga ni Yvette at matapang na tumalikod. Sinikap nga ni Yvette na wag ngang lingunin si Marco na hanggang sa labas nga ng silid, naririnig pa nga niya ang pagluha nito. Paglabas nga ni Yvette sa mansyon, saka nga niya pinakawalan ng mga luhang kanina pa nga gustong tumakas sa kanyang mga mata. Hilam sa luhang mga matang pinara nga ni Yvette ang paparating na taxi at nagpahatid nga sa kanilang hideout. Nang nakarating nga sa lugar, agad na nga siyang bumaba ng sasakyan at tagtungo sa opisina ng kanyang boss. Isiniwalat nga niya dito ang lahat ng kanyang nalaman. Matapos kausapin ang kanyang boss, nagtungo na nga sa kanyang opisina si Yvette at doon pinakawala ng sakit na naramdaman. Hindi na nga niya napigilan pa ang sariling mag-alala kay Marco. Siguradong sa mga sandaling to ay pinupusasan na nga ito ng mga pulis. Umiyak nang umiyak si Yvette at yun ang tagpong naabutan ni Rica. Oo, galit si Yvette pero sobrang concerned o nag-aalala pa rin siya sa lalaking pinag-alayan niya ng sarili at minahal niya. O hanggang ngayon talaga mahal pa rin niya. Yvette, tawag nga nito sa kaibigan na agad namang naghangat ng muka. Pumasok na ako, bukas kasi ang pinto eh. Dagdag pa nga ni Rica. Isang matipid na tango lang naman ang naging tugon nga ni Yvette. May kailangan ka? Sa pamamagitan nga ng pagpupunas nga ng luha, tanong nga ni Yvette. Wala naman, just checking on you. Siya nga pala, naaresto na ng mga pulis si Edgar. Si Marco pala. Grabe no, ang galing na magpanggap. Komento pa nga ni Rica. Mabuti naman. Singaw sa ilong na nga lamang nasagot nga ni Yvette. Pero ang totoo, sobrang nag-aalala nga siya. Napataas naman ang kilay ni Rica nang marinig nga ang sinabi nga ng kaibigan. Okay ka lang ba? Bakit mukhang hindi ka masaya? Huwag mong sabihin na pamahal na sa'yo ang lalaking yon. Hindi makapaniwala nga nitong tanong. Mabait si Marco. At sinabi niya sa akin kanina na wala siyang kasalanan. Tugon nga ni Yvette. Hay nako, sino bang kriminal ang aamin diba? Nakuha pa nga niyang tumakas sa bilangguan. Naiirita pa nga ng tinig na sagot nga ni Rica. Basta, Rica, nararamdaman kong inosente siya. Yun ang totoo. At gagawin kong lahat para matulungan siya na mapawalang sala. Matapang na sagot pa nga ni Yvette. Sa kahalata namang nabigla si Rica. Pero minabuti na nga lamang nito na wag na nga lamang magkomento. Sige, ikaw ang bahala pero mas mabuti na siguro kung ayusin mo na muna ang sarili mo. Lalabas na ako. Paalam nga ni Rica. Agad namang hinawakan ni Yvette ang braso ng babae. Salamat. Saad nga ni Yvette. Wala yun, paano alis na ako? Basta tandaan mo na lagi ka mag-iingat. Tugon pa nga ni Rica. Lumipas ang ilang buwan, nagpatuloy nga si Yvette sa paghahanap ng ebidensya para mapawalang sala nga si Marco. Pero hanggang ngayon, wala pa nga rin siyang nahanap. Hanggang isang araw,
Ang mismong abogado nga nito noon ang lumapit sa kanya. Nang makarating nga sa restaurant kung saan nito nais makipagkita sa kanya, agad na pumasok nga si Yvette at hinanap ang lalaki. Hindi naman siya nabigo at agad nga itong nakita. Medyo may edad na nga ito at mukhang kagalang-galang. Miss Arevalo? Naninigurado pa nga na tanong nga ng abogado. Yes, and you are Attorney Enriquez, right? Tanong pa nga ni Yvette. Yes, please sit down, Miss Enriquez. Paanyaya pa nga ng lalaki at ipinaghilangan ng upuan ang dalaga. Salamat, tugon nga nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakipagkita ako sa iyo para ibigay sa iyo ang mga ebidensya na kailangan mo para mapawalang sala si Marco. Saad nga ng abogado na ikinabigla nga ni Yvette. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka nga niyang tanong. Ang totoo niya, inosente si Marco. Kailangan ko lang ilaglag ang laban dahil nakataya ang mag-ina ko. Pero ngayon nakahanda na ako. Hindi man bilang abogado niya pero bilang testigo. Saad nga ng abogado. Hindi pa man nakakahuma si Yvette, muling nagsalita ang abogado. Matapos ang pag-uusap ni Yvette at Attorney Enriquez, lumabas na nga rin ng restaurant si Yvette. Dala nga ang mga ebidensya na binigay nga sa kanya ng abogado. Kinabukasan isang balita nga ang tumunghay kay Yvette. Nagising na nga si Edgar Vasquez at si Governor Ricky ang tinuturo nga nito na nagtangka sa buhay nga nito. Agad dinaresto nga ng mga pulis ang gobernador at nahatulan nga ng guilty. Napangiti na nga lamang si Yvette. Masaya siya para sa magkapatid dahil nakamit na nga ng mga to ang hustisya na nararapat nga para sa mga to. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang nakuha nga ni Yvette ang lahat ng ebidensya at testigo na magpapatunay na walang kinalaman nga si Marco sa nangyari sa stepsister nga nito. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit nga ni Yvette pumunta sa mansyon ng mga Vasquez. Kahit nagagalit nga siya kay Marco, ay gusto pa nga rin niyang gawin kung ano ang tama. Hindi niya itatanggi na mahal pa rin niya ang lalaki at isa rin siya sa umaasang mapawalang sala nga ito. Kaya nga ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang nasa tapat na nga ng gate, ng mansyon ay pinindot na nga ni Yvette ang doorbell at hindi nagtagal. Lumabas nga ang isang kasambahay at agad nga siyang pinapasok sa loob. Naabutan nga ni Yvette si Elias at Edgar na nakaupo sa sofa. Nagtama ang mga mata nila ni Edgar at hindi niya naramdaman ang mga tingin nga nito. Ang nararamdaman niya sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Marco. Yvette, mabuti naman na tumalaw ka. Ngayong araw ang hearing ni Marco, baka gusto mong sumama. Bungad nga ni Elias sa dalaga. Ilang beses na nga rin silang nagkaharap kaya komportable na nga siya sa mga to. Pasensya na pero hindi ako makakasama sa inyo. Dumaan lang ako para ibigay ito. Saad nga ni Yvette at tinabot nga sa lalaki ang ebidensya na nalikom niya. Ang testigo naman darating nga mismo sa hearing. Sigurado ka ba? Baka mapawalang sala na mamaya si Marco. Pangumbinsi pa nga ng kaibigan ni Marco na si Elias. Marami pa akong kailangan gawin. Tugon nga ng dalaga. Ganun ba? Sige. Sasabihin ko na lang sa kanya na malaki ang naitulong mo sa kanyang kaso. Tugon pa nga ni Elias. Salamat. Siya nga pala, hindi na ako magtatagal. Paalam na nga ni Yvette. Yvette, maraming salamat ha. Saad pa nga ni Edgar na ngayon, nagsalita na gamit nga ang malambot nitong tinig. Malayo sa personalidad ni Edgar na minahal niya na ang totoo ay si Marco pala. Nakangiting tumango si Yvette bago lumabas ang mansyon. Lumipas ng isang buwan, simula nang nakalaya nga si Marco pero hanggang ngayon hindi pa rin niya nararamdaman ang tunay na kaligayahan kahit na nalinis na nga ang kanyang pangalan at naibalik na nga sa kanya ang lahat ng mga ari-arian nga ng kanyang mga magulang. Dapat ay masaya nga siya dahil nakulong na nga ang kanyang madrasta at stepmother pero hindi niya ito nararamdaman dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya nahanap si Yvette. Nang araw na lumaya nga siya, agad niya itong pinuntahan sa dati nga nitong tirahan pero wala na nga ito doon. Ang sabi ng may-ari ng apartment ay umalis na nga raw ito at hindi nito alam kung saan pumunta.
Gusto na nga niyang ibalik sa dati ang kanyang mukha pero nais niyang nasa tabi nga niya si Yvette kapag ginawa niya yun. Mula sa upuan sa veranda ng mansyon, tumayo si Marco at lumapit nga sa grills habang hawak ang bote ng alak sa kanyang kamay. Humugot muna siya ng malalim na hangin sa dibdib sa katumingin nga sa malayo. Nagulat pa nga si Marco nang may biglang tumapik nga sa kanyang balikat. Siya pa rin ba ang iniisip mo? Tanong nga ni Elias na hindi nga niya na malayang nakalapit na pala sa kanya. Hindi mo maaalis sa akin ang isipin siya. Ang laki ng tulong na ginawa niya para sa kaso ko para mapasawalang bisa nga. Ang kaso, malalim nga ang tinig na tugon ni Marco. Alam ko, at alam ko din na mahal mo siya. Sad pa nga ni Elias. Hindi na nga umimik pa si Marco at muling tumungga ng alak. Heto ang address niya sa Batangas. Puntahan mo. Magaling magtago ang agent lover mo. Pinapahirapan niya tayo. Wika pa nga ni Elias. Saka inabot nga kay Marco ang mga larawan nga ni Yvette habang nasa isang beach resort nga sa Batangas. Biglang nawala nga ang tama ng alak sa katawan ni Marco at agad humarap sa kaibigan. Maraming salamat bro. Masayang sad nga ni Marco bago patakbo na tinungo nga ang kanyang silid. At nagmamadaling naglagay ng ilang piraso nga ng damit sa kanyang bag na may katamtamang laki. Pagkuway patakbo nang bumaba nga ng hagdan at nagtungo sa kanyang kotse. Nasisiyahan namang pinagbansan nga ni Elias ang papalayong kaibigan. Samantalang palabas na nga sana si Yvette sa kanyang bahay na tinutuloyan ng biglang ang huminto sa kanyang tapatang isang kulay puting kotse. Nakakunot nga ang noo na hinintay nga niyang bumaba ang driver noon pero lumipas nga ang ilang minuto, hindi pa rin ito bumababa. Babaliwalain na nga lamang sana ni Yvette ang sasakyan pero sunod-sunod ang ginawa nga nitong pagbusina, kaya naiinis na lumapit nga siya rito. Saktong nakalapit nga siya nang bumukas ang pinto sa driver's seat at mula doon ay bumaba ang isang gwapong lalaki na matagal na nga niyang pinanabikang makita. Si Edgar pero base nga sa mabilis sa pagtibok nga ng puso ni Yvette, alam niyang si Marco ito. Hi, malaki nga ngiti sa mga labing bati nga nito kay Yvette sa kapatakbong yumakap sa dalaga. Ano ginagawa mo rito? Seryosong tanong nga ni Yvette kahit halos sumabog nga sa tuwang kanyang dibdib pero kinakabahan siya dahil baka malaman nga ng lalaki ang nilihim niya. Sinusundo ka. Hindi ka ba masaya na makita ko? May tampo sa tinig nga na tanong nga ni Marco. Paano ako magiging masaya? Sa tingin mo ba magiging masaya ako pagkatapos mong paglaruan ng damdamin ko? Nakausong tanong pa nga ni Yvette. Pero ang totoo, tama nga siguro ang sinasabi nila na time heals dahil medyo humupa na nga rin ang galit ni Yvette sa pagsisinungaling ng lalaki at ang tanging natitira na nga lamang ay ang totoong pag-ibig na nararamdaman niya para sa lalaki. Yvette, hindi kita pinaglaruan. Totoong nararamdaman ko sa'yo. Nagkataon lang talaga na nagkakilala tayo sa maling panahon. Tugon nga ni Marco para namang sasabog sa labis ang kilig sa puso nga ni Yvette nang marinig nga ang sinabi ng binata. Hindi mo ba ako papapasukin? Masuyong tanong nga ni Marco at agad namang tumalikod si Yvette at bumalik nga sa kanyang bahay at binuksan ang pinto. Pasok ka. Alok nga ni Yvette sa binata at nilakihan nga ang bukas ng pinto. Salamat. Masayang tugon nga ni Marco. Nang naisara nga ni Yvette ang pinto ay agad nga itong lumapit sa dalaga at yumakap dito ng mahigpit. Hindi naman nakapalag nga si Yvette at wala nang nagawa pa. Lumapat nga ang kanyang labi sa labi nga ni Marco. Ilang sandali pa ay ginagantihan na nga ni Yvette ang mainit na halik dahil nga sa matinding pananabik sa isa't isa. Nang biglang, meron nga silang narinig na isang malakas nga na tunog nga na parang nabasag nga na baso. What are you doing to my mom? Biglang sigaw nga ng isang matinis nga na boses. At boses nga yun ng isang napaka-cute nga na baby girl. Nagulat nga si Marco dahil nakita nga niyang kamukhang-kamukha niya ang bata at wala na ngang maitatanggi pa si Yvette. Samantala na pa
Tiimbagang na nga lamang si Yvette at napapikit dahil buong akala niya mahimbing na natutulog nga ang kanyang anak. Ang kanilang anak ni Marco, pero gumising pala ito para sana kumuha ng gatas at nakita nga silang naghahalikan kaya tuloy naitapon nga niya ang baso. I'm sorry. Who are you? Tanong nga ni Marco. Ako po dapat nagtatanong niyan sa inyo. Ako po si Ivy. Ako po nagmamay-ari ng bahay na to. Kayo po, hindi naman po kayo tiga dito at saka ano pong ginagawa niyo sa mama ko? Tila nahiya naman si Marco sa bata samantalang si Yvette naman pinumulhan na nga lamang na magkabilang pisngi. I'm sorry. Naglalaro lang kami ng mama mo. Pagdadahilan na nga lamang ni Marco dahil hindi nga niya alam ang kanyang isasagot. Sad naman ni Yvette. Oo anak. Naglalaro lang kami. Huwag ka mag-alala, okay lang si mommy. Napakunot noo nga ang bata. Naglalaro? Ano po yung laro na magkadikit po yung lips po ng dalawang tao? Tsaka po bakit po magkadikit po yung katawan ninyo? Hindi nga alam kung anong isasagot nga ng dalawa. At para nga maiba na nga lamang ang usapan, sad na nga lamang ni Yvette na matagal na nga niyang hinihintay na mangyari. Anak, may importante akong sasabihin sa'yo. Pinaupo nga muna niya ang anak at nakita nga niya ang cute na nagtatakang bata. Siya ang daddy mo. Di pa matagal mo na sa aking tinatanong kung nasa ng daddy mo dahil madalas kang binubuli sa school? Anak, siya si Marco. Siya ang daddy mo. Daddy! Bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal ko po kayong palaging hinihintay kapag sinasabi po ni mommy na busy lang po kayo sa work. Napupuntahan niyo din po ako dito someday. Sad nga ng cute na bata na si Ivy sa kaniyakap na nga ang kanyang ama. Napaluhan na nga lamang si Marco. Ngayon wala nga siyang galit na nararamdaman. Nung una nagulat siya pero ang mas importante ay ngayon mukhang nagkakaroon na nga ng liwanag ang kanyang buhay. Ang dating buhay nga niya nang wala si Yvette na tila nga may kulang ngayon ay nakokumpleto na nga at may bonus pa dahil may pinakilala nga si Yvette na anak nila. Dahil nagbunga pa lang isang gabing nangyari nga sa kanila na hindi naman nila parehas na pinagsisisihan. Pagkatapos nga noon, kumain na nga muna sila sa labas, nagkwentuhan at napakadaming kwento nga ng cute na batang si Ivy. Dahil napakadami nga nitong gustong ikwento kay Marco tungkol nga sa mga nangyari nga sa mga taon na hindi sila nagkasama. Tuwang-tuwa naman si Marco. Pagka-uwi nga nila, naglaro pa nga ang dalawa at nakatingin lang sa kanila si Yvette na sobrang saya. Mabuti na nga lamang at muli ngang dumating si Marco sa buhay nila. At hindi nga ito nag-give up para hanapin sila. Dito niya napatunayan na talagang mahal nga siya ni Marco at talagang nagsisisi nga siya sa kasalanan niya. And besides, nagkamali rin naman siya dahil itinago nga niya na agent siya. Dati. Dahil ngayon, may sarili na nga siyang negosyo. Tumigil na nga siya sa pagiging agent dahil mas minabuti na nga lamang niyang umalis para nga sa kapakanan ng kanyang anak na si Ivy. Doon na nga rin natulog si Marco dahil hindi na nga rin ito makakauwi sa kanila. Maraming ang naging plano si Marco at Yvette. Nang nakatulog na nga ang kanilang anak, nagpunta na nga si Yvette at Marco sa kwarto nga ng babae. At doon nga, para iparamdam ang pananabik sa isa't isa at ang kanilang mainit na pagmamahalan, nagsipi nga sila na punong-puno ng pagmamahal. Habang nakahiga nga sila, bakit mo nilihim sa akin to? Tanong nga ng lalaki habang pinaglalandas ang kanyang mga kamay ni Ivy sa chest nga ni Marco. Kung sinabi ko ba sa'yo, matatanggap mo ba to kaagad? Alam ko naman na maraming pinagkait na taon na dapat namuhay ka ng bilang si Marco Santiago. Kaya ayoko munang bigyan ka ng unexpected na balita. Kilala kita at alam ko naman natatanggapin mo naman talaga si Ivy. Pero gusto ko muna na bigyan ng space natin ng isa't isa nang sa ganoon maghilo muna yung mga sugat na dala nga ng pagsisinungaling natin sa isa't isa.
Pero Marco, wala namang nagbago eh. Mahal pa rin kita. Hinalikan nga ni Marco ang babae sabay sabing na miss nga niya si Yvette at mahal na mahal nga niya ito. Salamat. Salamat dahil nagbunga ang isang gabing nangyari sa atin at biniyayaan nga tayo ng isang napakaganda na anghel. At isa pang pinagpapasalamat ko, maraming salamat nga pala sa lahat ng ginawa mo para mapalaya ko. At ngayon si Tita Patricia na ang nakakulong para pagbayaran ng ginawa niya sa akin at sa kanyang anak. Pagkukwento nga ni Marco, I'm happy for you. Ngayon na okay na ang lahat, pwede na tayong makapagsimula ulit ng bagong buhay kasama ang anak natin. Saad nga ni Yvette at sabi naman ni Marco, at hindi lang yun, makakabuo pa tayo ng basketball team. Napalo na nga lamang ni Yvette ang dibdib ni Marco sabay sabing, gagawin mo naman akong inahing baboy eh, pero wag kang mag-alala. Bubuo tayo ng malaki at masayang pamilya. Saad nga ni Yvette, yan naman ang gusto ko eh. Parati kang palaban. Saad pa nga ni Marco. Naghalikan nga ang dalawa at muling isinuko nga ang katawan sa isa't isa. Lumipas nga ang ilang linggo. Nanatili nga sila Yvette at Marco kasama ang kanilang anak sa Batangas para nga makapag-bonding. Ngayong araw balak nga nilang bumalik sa lungsod dahil bukas nga ang schedule nga ni Marco para sa operasyon ng mukha nito, bagay na pinag-usapan na nga nila ni Yvette. Ready ka na? Tanong nga ni Marco nang makitang lumabas nga sa silidang dalaga. Inexplain din muna nila ito sa kanilang anak na agad namang naintindihan nga ng matalinong bata. Kinakabahan nga si Yvette pero naging successful din naman ang operation. At wala pa rin namang nagbago dahil hindi naman ang itsura ng lalaki ang minahal ni Yvette, kundi nga ang busilak nga nitong puso. Isang araw nga habang nasa mansyon nga nila, may gusto nga pala akong ibigay sa'yo. What is it? Tugon ni Marco na agad ngang lumapit kay Yvette at naglalambing na yumakap. Hindi sumagot si Yvette, pero binigay nga nito kay Marco ang isang maliit na box. Tinanggap naman ito ng binata at sandaling lumayo kay Yvette. Namimilog nga ang mga matang humarap nga ni Marco kay Yvette nang makita kung anong nasa box. Magiging tatay na ako ulit? Masayang sigaw nga nito at lumapit nga kay Yvette sa kabinuhat ang babae at inikot sa ere. Maraming salamat pa, pangako ko na magiging mabuti akong tatay kahit nasa sinapupunan mo pa rin siya. Hindi kita naalagaan dati ng pinagbubuntis mo, si Ivy, pero ngayon babawi talaga ako. Umiiyak nga na saad nga ni Marco. Samantala, Yay, magkakaroon na po ako ng baby brother! saad nga ni Ivy at napatawa na nga lamang ang dalawa. Saad pa nga ni Marco, maraming salamat pa nga, mamahalin kita. Hanggang wakas hindi ko ipaparanas sa mga anak natin ang naranasan ko. Pero sana pakasalan mo muna ako. Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh, tapos magiging asawa mo na ako agad? Nakangusong turan pa nga ni Yvette. Hindi naman napigilan ni Marco ang tumawa. Napahagikik din naman si Ivy. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon araw-araw kitang liligawan. Masaya ang tugon ni Marco. Dapat lang no. Heto nga bibigyan na naman kita ng isa pang anak. Kunuway nakasimangot pa ring wika nga ni Yvette. Salamat, hayaan mo, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Saad nga ni Marco at muling niyakap nga ang dalaga at anak. Sa kamarahang hinaplos nga ang impis nga nitong tiyan. I love you. Saad nga ni Yvette. I love you so much. Sigaw naman ni Marco at nilamukos nga ng halik ang pisngi nito pati na rin ng kanilang anak. Nang araw na yon, naging simula nga ng mas matamis na pagsasama ng dalawa. Tuluyan na ngang naibalik kay Marco ang dati niyang muka. Nagpakasal na nga rin sila ni Yvette at ngayon masaya na nga silang nagsasama. Kasama ang kanilang anak. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay, magkamali man tayo ng landas na tinatahak o magkaroon man tayo ng pagsubok dahil sa mga makasariling tao sa paligid, huwag nating kakalimutan na laging mananaig nga ang kabutihan kesa sa kasamaan. At huwag din nating kalimutan tumawag sa itaas ng gabay dahil siya ang pwedeng mag-ahon sa atin
sa pagsubok. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan. Maraming salamat po. At comment lamang po sa gustong magpa-shoutout para sa mga susunod na videos. Shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn Nesbet Hanaban, Annalie Flor of Kuwait, Aileen Lomano, Lina Almazan, Colette Moco, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Ofelia Gaetano, Merlin Pascual, Harem, Judy Quilates, Felma Cabato, Nes, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ana Espinosa, Helen Morillo, Annalie Flor, Juby Hernandez, Maggie, Emily, Susan Upaga, Julieta Hermosura, Anastasia Channel, Rose, Ofelia, Bonifacio Ramos, Neng, Eileen, Augustus Rafanan, Liliano Bebe, Maxine, Goldfinger, Jocelyn, Cleo, Merly, Rosemary Corpus, Juliet Caday, Arminia De Robles, Tita Mads OFW Journey, Flory Robles, Nancy Costanilla, Maria Lirazan, Jen, Nuray ni Aini, Augustus Rafanan, Marilyn Pabelonia, Lucy, Lani Manuel, Amelia Paor, Abel Colindres, Rufina, Josefina Rubio, Lynn Ladesma, Liza Taruk, Andrea Ann Bareno, Romana Gorospe, Imelda Forteza, Kidim Tez, Ellen Cervantes, Dens, Jeline Saban at shoutout na rin po sa lahat. Sa mga hindi po nabanggit, i-comment po namin kayo sa mga susunod na videos. Sa ngayon, maraming salamat.